face dito sa TV5. Hinaharap ngayon ni Mang Rolando ang dalawa sa tatlo niyang anak na babae na pareho po may pinagdadaan ng hirap sa kanya. At si Rowena nga po, ang sabi mo kanina, hinampas ka sa muka? Oo. Natatandaan mo ba, Rowena, kung ilang taon ka noon nang una kang sakta ng iyong ama? 7 taon, 8. Anong dahilan? Hindi ko alam sa kanya eh. Bata pa po kasi ako noon. Kahit wala akong ginagawang masama, hindi na nga ako makapaglaro. Tapos, lalabas lang ako, nagagalit siya. Hindi na nga nagagawa namin makapaglaro kahit yung bata kami hanggang ngayon. Gaano po katotoo ang mga sinasabi ng inyong anak, Mang Rolando? Ang mga sinasabi nila ay hindi katotohanan yun. Hindi totoo yun. Nung maliit pa sila, medyo napapalo ko sila ng walis. Aha. Sa kanya na yun, kung magsisinungaling siya, bahala sa buhay. Kailan ang huling araw na sinaktan ka niya, Rowena? 12 anyos. Yung kinuha ko yung piso, kinuha nito yung piso akong pinagbintangan niya. Nabili niya ako ng uling. Miskarte pa ako ng pambili ng uling. Pagdating ko, sinabunutan niya ako, inuntog niya ako sa pader. Tapos naabutan siya ni Mama. Sabi ni Mama, patayin mo na lang yan, kaysa ginaganyan nyo yan. Sabi ni Tatay, pinukonsider mo yung anak mo, lalaki yan, sabi sa akin. Sabi niya kay Mama. Inutusan niya pa akong bumili ng sigarilyo. Sabi niya, nasabi ng tindera na paano yan? Sabi ko, wala. Bakit nanginginig ang mga kamay mo, Rowena? Natakot po ako sa kanya. Hindi ko po ituntog sa pader yan. Hindi ko po Sinungaling ituntog. kayo. Inuntog So, niyo paano ako. po nagkapasa-pasa ang mukha niya? Ginanong-ganon lang niya sa pader. Paano ko po sila sasaktan na lagi naman sila wala sa bahay? Nasa barkada sila pagdating nila kung saan sila nagpupunta. Dalawa na po sa mga anak ninyong nagsasalita, nagsisinungaling pa rin po. Tatlo nga sila, pinagkakaisahan ako nila. Nung ito lang, Bakit po sa malalaki. palagay ninyong pinagkakaisahan kayo? Ganyan na lagi sinasabi niya, pinagkakaisa namin siya. Hindi ko nga nalalaman bakit nung lumaki sila, mula nung maliit sila. Sinusumbat niya. Ganyan na sila. Mula nung Sinusumbat niya namatay ang yung nanay nila. pagpapalaki niya. Kasalanan ba namin Mga kasawsawan, sa kabila po ng mga pinagdaraanan ng pamilya ni Mang Rolando, may isa po siyang kaibigan na kanyang tinatakbuhan kapag may sama ng loob si Mang Rolando laban sa kanyang mga anak. Ano nga ba ang madalas ikwento sa kanya? Narito po si Ver Ronda. Pasok! Ginoong Ver, ano po ba ang naikukwento sa inyo ni Mang Rolando na sama ng loob niya sa kanyang mga anak? Actually po, ma'am, pag may problema to, palaging pumunta sa bahay. Umiiyak siya sa akin. Bro, maraming problema ako sa bahay. Ano ko, anong problema mo talaga? Pamilya ko. Gusto ko mabuo ang pamilya ko. Ang nagiging advisor po niya ako. Sabi ko, mahalin mo ang mga anak mo. Kasi matanda ka na, may sakit ka na. Sinong gagabi Ano sa'yo? pong sakit niya? Dito sa tiyan. Ulcer po. May ulcer po kayo. Sabi ko sa kanya, acidic na yan. Alak na yan. Oo. Sabi ko sa kanya, Siguro. nakikita ko na siya, kung hindi naman siya nakakainom, mabait po siya. Yun lang, pag nakainom... Nakita po ba ninyo na nasaktan ni Mang Rolando, kanyang mga anak? Hindi pa. Noong isang araw, nag-awit yung dalawa. Wala nga siya doon. Paano niya makikita? Wala sa bahay. Sa bahay naman kami sinasaktan. Ma'am, kahapon, nag-awit yung dalawa kahapon. Pinapapalayas to. Hindi ko naman pinapalayas na talagang layas talaga. Kasi sabi lang ng kaibigan niyo, Kahapon talaga, pinapapalayas to. Ako naman nagkupa sa kanya, nag-advise sa kanya, Piko, bro, huwag mo, anak mo yan. Saan pupunta yan? Babae pa naman yan, baka kung mangyayas po yun. niya. So,
Gusto ko lamang malaman mula kay Mang Ber, sabi po ninyo nung kayo kinausap ng aming staff, masasabi ninyo na si Mang Rolando ay isang dakilang ama. Bakit po ninyo nasabi yun? Una-una, Sinungaling ka. ang ibig ko sabihin, Akala mo ka hindi sila lumaking ganon kung wala itong ama. Palagi ko kayo kung masama akong ama. Yun lang, sabi ko nga kanina, pag nakainom siya, naging violent siya. Because So alam po ninyo na nagiging violente siya pag nakainom. narinig ko niya yung problema niya. Ano ba ang problema Yun nga, niya? yung mga financial, Ah. pagbumura sa kanya, yun. Uwi sa bahay, umaga na daw, sabi sa akin. Dr. Camille, alam Sa naman pasada. natin na ang ama o ang lalaki, lalo na, hindi ba na magulang, talagang kapag ang babaeng anak, talagang gagawin ang lahat para protektahan kahit madapuan ng lamok, hindi yata makakapayag ang isang ama sa kanyang mga anak na babae, hindi ba? Pero sa pagkakataon na to, kanina pa, mula sa umpisa ng ating programa, sinasabi talaga ni Mang Rolando na hindi totoo ang mga paratang ng kanyang mga anak. Bakit po kaya? At this point na nakikita mo na continuous ang pagsisinungaling na ginagawa ni Mang Rolando, ay maaari ding masasabi mo na talagang pinapakita niya kung gaanong kalalaki siya sa pagkakataon na to, na talagang ang lalaki ang palaging tama. Kung titignan yung maigi, no, sila yung nahihirapan eh. Yun na nga At the same Doktora. time, makikita nyo At na... paano nangyaring 2 tao na ang nagsasabi, sinasabi pa rin ni Mang Rolando, sila ay nagsisinungaling. At siyang tama. At kung nakita mo rin siyang yung pattern, ano, parang kahit na may edad na sila, nagsasabay sila ng pag-iiyak. So talagang maaring nung bata pa lang sila. At nanginginig ang mga kamay so nila. talagang hindi lang siguro trauma yung inabot-abot nitong mga batang ito, kundi talagang sabihin mo na talagang merong posibilidad na naapektuhan din ang kanilang pag-handle ng yung sa mga mga gantong klaseng stress, na-heighten ito kaya ang dali nilang manginig, ang dali nilang magkaroon ng anxiety, kahit na sabihin mo makita pa lang nila yung tatay nila, kinakabahan nila na sila dahil kasi nandun na yung takot na nabuo. Dapat natapos na yon eh. Dahil kasi kung tutusin si Rowena ay nagkaanak na, hindi malimot-limot dahil maaring malaki yung ipinakitang latay na nagmarka ng husto sa kanilang magkakapatid. Thank you very much, Dr. Camille. Ayan, muling paalala sa mga ama, no? Kahit sa mga nanay din, hindi po kailangang saktan natin ang ating mga anak kung ito po ay ating didisiplinahin. Mga kasawsawan, hindi lang po 2 anak ni Mang Rolando ang may galit po sa kanya. Narinig na natin ang mga hinaing ng kanyang panganay at ng pangalawang anak. Ngayon naman po, ang kanyang bunsong anak ay magsasalita na rin. Narito po, si Michelle Abancia. Pasok! Michelle, napag-alaman namin gaano katotoo na pati daw ikaw ay sinaktan din ng iyong ama. Yung dati po kasi yung nag-asawa na siya, sinampal po niya ako, galing po ako sa eskwelaan, sinampal po niya ako dahil... Mga ilang taon ka nun? Mga 15 po. Okay. Sinalubong ka kagad ng sampal ng tatay mo? Nasagot ko lang po yung stepmother ko kasi po kung ano pinagsasabi sa akin eh. Kasi po yung naging asawa niya may sayad. Michelle, diretsahang tanong. Opo. Sa palagay mo ba naging mabuting ama sa inyo si Mang Rolando? Hindi po. Ang mas malalim po na paliwanag ni Michelle, pati na rin po ng kanyang mga ate, tungkol po sa hidwaan nila ng kanilang ama, ipagpapatuloy natin. Kaya wag po kayong bibitiw at magbabalik po ang Face to Face. Apat na taon ako doon, hindi sa akin binibigay yung sahod ko. Kasi daw po kinukuha ng tatay ko yung sahod ko. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Flipstein, Face and Figure, Salon de Manila, Prince and Prince, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Gloss Nails, Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to